We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Dating Vice-Alcalde kan San Fernando Camarines Sur, nagwala asin dinaklag pa minggapo ang harong kan driver kan LGU. Dating Vice-Alcalde, aminado sa insidente makalis mabasto subuot ang sa iyang pamilya. Ambos lados pinagsumun na kan barangay, alagad complainant, da iniresibi ang surat kan barangay. Ang detalye tutukan sa report ni Chris Novello. Sa sobrang kaanggutan, dinaraklag din gapo kan dalaking inian sarong-harong sa Banuan nin San Fernando, Camarines Sur. Kuaan video na ini sa luwas kan harong kan driver kan LGU kan Banuan na si Elmer Nopia. Asin ang dalaking mahihiling sa video, iyo si dating Vice Mayor Alan Valenzuela. Istorya ni Nopia, nagkasimbagan sinda kan nating opisyal sa comment section sa social media. Repeat sa water system kan Banuan na binabatikos kan nating opisyal. Asa nakaabot na sa malain na mga komento. Tapos nagkasirimbagan po kami naman sa comment. Sabi ko, may tinamaan ka ako si ikaw iso. Mag-comment man po siya doon baog da. Di nag-comment po ako duman. Doon po siya na-trigger sa comment ko. Nakilaga na sa nasubot si Nopia na nag-iiskandalo na si dating Vice Mayor Valenzuela sa luwas kan sa Indang Harong. Manungod sa pambabatikal ko Ako po ito. Ako po ito. Pero sir, mayong rason na ang sarong tao naman susugod ang sarong lugar, mandadaklagan ka paningga po, manghahamong ka pa duman, na mayong rason. Ano po ang rason? Ang rason ken sir, dahil binastos niya po ang agum ko. Okay lang po na basusunod ako dahil politiko ako. Mayo umaning nakulugan sa insidente apwera kan TV subot ni Nopia na naraot kan tinamaan subot kan gapo na dinaklag kan dating opisyal. Nakaabot na sa kapulisan ng insidente asin halin na subot na may day pagkakaintindihan ng ambos lados. Maplantar subot nin kaso si Nopia sa dating opisyal alagad andaman nakasuan kan dating opisyal si Nopia. Nakumpirmar man kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia na pidinharan nating somon kan Barangay Bonifacio ang duwang imbueltong persona. Ngunyan si Vice Alan perma siya, na-receive niya. Ngunyan, pag-abot di kay Elmer na Nopia, nag-request po siya. Ngunyan ko ta na nakatala magampangan sa lupon ang ambos lados. Kay balan si Jovel Obiso asin Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Monthly contribution sa PhilHealth ipigtaas sa 5% ngunyan na 2024. Mantang Pag-ibig Fund, nagahalat na sana kanabiso hali sa Malacanang, katakod kan dagdag singil sa kontribusyon. Ang reaksyon kan mga miyembro kan nasambitan ng opisina aramon sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, basta mapapaduman subuot sa tama asin sa kung saan man o kung ano talaga kung saan man paduman sa indang mga kontribusyon mayo man subuot nin problema para duman sa mga Pag-ibig asin PhilHealth member ang dagdag singil na ini sa indang monthly contribution. Pon sa presyo kan kada litro nin petrolyo, presyo kan kada kilo nin bagas asin iba pang mga barakalon, padagos an pagmahal paglaog pa sa nakan taong 2024. Ang kontribusyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Hali sa 4% kan 2022 asin 2023, itinaas na kan PhilHealth sa 5% ang monthly premium contribution. Kaya ang empleyado asin self-employed na 10,000 pesos ang bulan ng sahod, 500 pesos na ang monthly contribution na dating 400 pesos na. 5,000 pesos naman para sa mga nagsasahod din 100,000 pesos kada bulan. Sagot kan employer ang kabanga kaini, kaya kabanga sa naman ang kaltas sa mga empleyado.
Magayon man si serbisyo kang PhilHealth, tanong tadai. Pero po kung baka makapunta yan sa iba, pero magabat din sa magabat sa mga empleyado. 17 billion peso subuot ang matitipon kan PhilHealth sa dagdag singil na ini sa monthly contribution. Pantustos da ini sa man iba-ibang programa kan ahensya, arog kan pagtaas kan kantidad kan sasaguton kan PhilHealth sa mga ordinaryong helang, asin sa expansion kan PhilHealth konsulta na libreng konsultasyon sa doktor, libreng laboratory work asin mga bulong. Sulamenteng go signal na sa naman hali sa Malacanang ang pigahalat ngunyan kan Pag-ibig Fund para sa ipapautob na contribution hike sa average premium kan mga empleyado, magin kan mga employer na mapatak nin 200 pesos kada bulan. Ang status po kayo nan is job order. So medyo magabat po sa mo kasi pag kinsenas nagbabawas sa SSS, tapos si manggamayong BIR binabawasan din. Tapos yan sa Pag-ibig na magbabawas din. Kung madagdag pa siya ng another 100 garong magabat na kasi ang nata-take home is kadikit na lang. Okay lang yan kasi sa imo man lang yan mapupunta eh. Garo ipon mo naman lang yan. At least ang pag-ipon bag masakit pag yaon talaga sa imo. Pero pag yaon na sa kang mga araw kaya na sa Pag-ibig. At least pag makukuha mo man yan. Dahil man masasayang. 37 taon na ang nakakalihis kan huring magkaigwanin paghiro sa monthly contribution kan Pag-ibig. Masalangkaw na kontribusyon. Katampad ka ini an masalangkaw man na kantidad kan pwedeng ilon kan mga miyembro. Bantang nagahalat pakit kan official pronouncement hali sa Malacanang, day pa man naghihiro ana Pag-ibig contribution na ipiguhulog kan mga employer. Alagad ang iba pang members, pigain kami narman o pwede naman ay upgrade an sa indang monthly contribution ngunyan pa sana. Kate? Jessica, igwa na bang petsa o kunwarin posibleng madagos ining implementasyon kan dagdag singil kan PhilHealth asin kan Pag-ibig? Sa Pag-ibig, Kate, ang tigahalat na lang talaga ninda itong abiso o direktiba hali man sa Malacanang. As in anytime, pwede na ining i-implementar. Alagad ang PhilHealth, Kate, basado duman sa Universal Healthcare Act, ngunyan pa sa na fully implemented na itong 5% na PhilHealth contribution for 2024. Alagad ang pigahalat man kan PhilHealth, Kate, kung itong posibilidad na magbaba ng direktiba para sa suspension kan increase an Office of the President na nagibo na kan opisina kan mga nakalihis na taon. Alagad sa ngunyan, mantang may sindang na re-receiving direktiba, padagos man giraray na pigi-implementar itong 5% increase sa PhilHealth contribution. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Umento sa presyo kan diesel asin kerosene, lauman kan mga motorista sa aga. Mantang gasolina posibleng mayong paghiro o rollback. Nagkapirang motorista amay nang nagpa-full tank como pag-antisipar sa panibago na naman na oil price hike. Uyan report ni Chris Novello. Panibagong aumento sa mga produktong petrolyo ang masabat sa mga motorista ngunya na si Mana. Sa estimate kaya kan perang oil company posibleng 40 centavos hasta 60 centavos per liter ang magiging aumento sa diesel. 60 centavos naman hasta 70 centavos per liter ang magiging aumento sa kerosene mantang posibleng mayong paghiro o may mangyayaring rollback sa kada litro ng gasolina. Katakod kay ini perang motorista na ang amay na nagpakarga asin nagpa-full tank kung mapag-antisipar sa panibagong aumento sa mga produktong petrolyo. Siring kan motoristang ini na duwang drum ang pinakargahan, nagagamiton subot na pangkarga sa heavy equipment. Pagkasta kita ngunyan ta, imbis makatipid na, sa aga, alang ka na naman. Kinakaya pa, kaipuan ta, gamit aral daw, hanap buhay. Ang naglalala subot na kariribukan sa Middle East huli sa pag-atake kan Gaza sa mga shipping line sa Red Sea, ang rason kan panibagong aumento sa produktong petrolyo ngunya na si Mana. Sana magbaba ta para makaano man ang biyahe. Kay Banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Irido ang sarong rider sa banggaan kan motorsiklo asin pampaserong tricycle sa Naga City. Nangyari ang insidente sa porsyon kan tinampo sa barangay Tabuco. Napag-araman na magkasabatan ang direksyon kan duwang bihikulo asin posibleng dainari sa kan rider ang papaabot na tricycle na nagresulta sa aksidente. Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan CDRRMO asin idinalagan sa ospital ang nairidong rider.
Maalpog, malaboy, asin mahalnas na tinampo, kausa kandaga na hala sa dump trucks na nagaagi sa pirang tinampo sa Naga City. Reklamo ngunyan kan pirang residente asin motorista. SWMO mahagad nin tabang sa BGP Naga tanganing mahali ang dagang duminukot sa tinampo. Uyan report ni Chris Novello. Maalpog kung mainit, malaboy asin mahalnas tuyong mauran. Yan ang reklamo kan pirang residente sa Haros nagdurukot na daga sa pirang tinampo sa siyudad ni Naga. Mahihili ini sa diversion road asin porson kan Panganiban Drive, Naga City na subuot halis sa rakdag kan daga na darakan mga dump truck. Pag araw kaning autuming kuyan, ning mademan aircon, lawg ang kuyan, alikabok. Po pili pong pakagininda, haliyon po ninda ta. Video po sa muya, pero wisyo mo na kadikita. Araw sa muya, grabe pati kuya ng abo. Takaw aksidente man subot ini para sa pirang motorista. Yung helmet mo mga hindi close na maray, ning maano din po makapuling sa sa mga motorista din po. Magmauran din po, yun maputik po. Nakaabot na ini sa kaaraman kan Solid Waste Management Office kan syudad, kung sain gikan subot ini sa mga dump truck kan mga ongoing constructions kan pirang establishmento sa Naga City. Nakaandam man ang heavy equipment kan opisina, nganing halion ang dagang Haros, duminukot na sa mga tinampo. Tabangan minalampo, may grader, pag-grader minalampo yan, pasigidan, makiulay kita sa Naga City Fire, tangani na ma-spray. Pag mainit po kaya, alpog yan. Pag mauran po, laboy yan. So, dako lang pong maraming inconvenience. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Labi 2 million pesos ang nasa kote sa duwang drug suspect sa pigkondusir na high-impact operation kan mga otoridad sa Naga City kanakaaging aldaw. Kuminagat ang duwa sa ginibong buy-bust operation asin nakuha sa mga ini ang labi 300 gramo nin pigtutubudang shabu na may estimated market value na 2,210,000 pesos. Ninhuli ta sobra sa 50 grams nin pigtutubudang shabu ang nakuha sa mga suspect, non-bailable o mayong piyansa para sa kasong pagbayular sa RA 9165 ang kakahampangun kan mga ini. Kung babalikan kanakaaging semana, kanakasakote man ang mga otoridad sa naganin labi 1,200 na gramo nin pigtutubudang shabu na nagkakantidad labi 8 million pesos. Indikasyon subot ini na seryoso ang mga otoridad sa kampanya sa dagos ng pagpuho kan pinapangalad na bulong sa Naga City. Sarong pampasayarong bus ang nasulo pasado alas 3:40 nin maagahon sa Sitio Paraiso, Barangay Rizal, Santa Elena, Camarines Norte. Sa report kan Santa Elena MPS, nangyari ang insidente mantang nagbabiyahe ang nasambitan ng bus gikan sa Manila pasiring sa Banwaan kan Daet. Tulos man na nagresponde ang kabuhan kan BFP asin PNP sa lugar. Maswerte man na mayong nakulugan sa mga pasahero kaini. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad, tanganing maaraman ang rason kan kasulo. Malinig na baybayon asin mismong kadagatan. Importante subuot sa paghahanap buhay kan mga parasira sa Calabanga, Camarines Sur. Dagmang na basura sa gilid kan baybayon, nasakop kan Barangay Sabang, nakolektar sa ginibong coastal cleanup. Uyan report ni Jessica Calino. 4 na dekada ng parasira si Tatay Joel kan Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Sa iyang eksperyensya, kung maati asin may mga basura sa kadagatan, dulag naman ang mga sira. Minsan nagkakausa pa ininin pagkagadan kan mga laman dagat. Urog na ngunya na dakol ng kaharungan sa gilid kan kostales. Kaya importante da para sa inda na malinig pirmi ang baybayon pati na ang mismong kadagatan na sa indang pigukuananin pang urual daw. Dapat po kaya may magbantay ning magbantay ning may maapon ning basura. Kung pwedeng pamulta, pwede man magmulta sinda kayan. Yan po, kagilidan takang dagat, dapat malinig.
bahong mati. Sigon ki Kapitan Paul Santos, depende sa panahon ang dakol kan basura na natitipon asin nakakaabot sa may baybayo na sakop kan sa indang barangay. Pag-abot sa long-term solution, ngunyan ginigibo mi po itong at least once a month dapat igwang clean-up drive na ginigibo. Bako lang sa Tinampo, even sa mga sa coastal area po or dito sa shoreline kang Sabang, kang San Miguel Bay. So, itong madisiplina mo ang tao sa rutos sa pinaka gusto ming mangyari. Kan nakaaging aldaw, ang 1 kilometrong baybayon kan Barangay Sabang ang naging sentro kan ginibong coastal cleanup kan 907 Coast Guard Auxiliary Squadron, PNP Maritime Team, Barangay Council asin iba pang grupo. Nasa 15 sako nin mga nalalapa asin day nalalapang basura ang nakolektar asin tulos man napigkolekta kan garbage truck para sa tamang disposal kaini. Kung hihilingon ta, ang waste na hali sa nanapigahali ta sa dagat, minsan hali din sa inland through the waterways. So, it's an effort, it's a community effort talaga, makulang sa coastales, maski sa mga inlands din, that we have to practice talaga yung waste management. Sa bilog na Pilipinas, dakulang porsyento kan mga Pinoy ang nasa kadagatan ang hanap buhay, kaya maninigo sa nasubuot na mantang kaya pa, maaga pa na asin maisalbar ini sa anuman na danyos na darakan mismong mga tao. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Japanese tunnels kan panahon pa nin World War II sa banwaan nin Kamalig Albay, bukas na liwat sa mga turista. Pasyarantayan sa istorya ni Don Jimenez. Makalisi pasarakan panahon nin pandemya, liwat ng pigbukasan sa publiko ang pigmemerar kumo makasaysayang Japanese tunnels sa Kitinan Hill sa banwaan nin Kamalig Albay. Sa liwat na pagbubukas kaini, igwan na nin mga nakabugtak na Visitors Information Center asin sementadong pathway pasiring sa tunnel. Napag-araman na igwang kabilugang 28 series ang mga tunnel sa bulod na ini, alaga 18 pa sa nadigdian na didiskubre. Ang Kitinan Hill po, isa po sa pinakamataas na lugar sa Kamalig. Kumbaga kitang-kita po lahat, 360 degrees paikot ng Albay. Base sa historya, ang Kitinan Hill ang napili kan mga Japanese Army para gibuhong kampo kan panahon nin gera. Sa laog kan tunnel, may hiling pa ni bang mayor na parte, asin bakas ka naging taguan kan mga armas asin pahingaluan kan mga opisyal. Dito sa area po at your right, makikita nyo parang quarters po siya. Quarters na ginamit ng high-ranking official during the war. Puun kan taong 1945, napreserbar na ang tunnel na ini. Alagad sa ngunyan, may mga parte ka ini na nagpupuon ng magaba. Kaya iningunya nan agyat sa LGU urog na tabawal hiruon ang laugan tunnel, hulita syertong mawawara ang historical value kaini. May pwede kita magibuon maligdi. Primero, siyempre, dapat may ma-maintain sa taas na may mga tanong pa rin. Pero bako sa Draculao na kahoy. Kumbaga para makuha pa din, masustain ang stability kan tunnels. Sa ngunyan kumuparte kan pigpapautob na seguridad, pigpapangalad na ang paglaog sa tunnel na mayong kaibanan na guide, mantang limitado muna ang numero kan mga tao sa laog. En kasong dagos na mapakarhay ang lugar, positibo ang LGU na dakulan maitatabang kaini sa turismo asin ekonomiya kan banwaan. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayong bagyo o raot nin panahon, alaga duuranon ang dakulang parte kan nasyon. Daraan maura na panahon kan shearline na nagaabot sa sirangang parte kan Visayas asin Mindanao. Asin amihan na nagaabot sa Luzon asin iba pang parte kan Visayas. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa Camarines Norte, Albay asin Masbate. Sa ditman ang posibilidad na uranon ang iba pang parte kan Bicol Region. Posible man na uranon ang natatadang parte kan nasyon, urog na sa Visayas asin Mindanao.
Magiging maukol asin delikado man na maglawod sa Northern Seaboards kan Northern Luzon, Eastern Seaboard kan Southern Luzon, asin Eastern Seaboards kan Visayas asin Mindanao. Sunod-sunod na operasyon kan mga soldado sa Bicol Region ang napuli sa enkwentro. Pagkadiskubre asin recover kan man iba-ibang armas siring man ang pagsuko kan pirang miyembro kan subuot teroristang grupo. Apat na enkwentro ang magkakasuhay na nangyari sa probinsya nin Sorsogon na nagresulta sa pagkagadan kan pigtutubudang commanding officer kan Kumiteng Larangan Guerrilla 1 Sub-Regional Committee 3 sa Banwaan kan Gubat. Duwang miyembro kan parehong grupo man ang nagsuko sa nangyaring enkwentro sa Bulusan. Mantang mga anti-personnel mines, mga bala kan badil asin iba pang armas ang nakuha sa operasyon sa Labo, Camarines Norte asin Bula, Camarines Sur. Pigsyarto man kan 9th Infantry Division kan Philippine Army ang mas pinahigot nindang mga operasyon laban sa mga teroristang grupo sa bilog na taon. Nagkondusir nin dialogo ang Masbate Provincial Environment and Natural Resources Office, DENR National Irrigation Administration, asin mga landowners sa Barangay Sugong, Baleno, Masbate. Ini may koneksyon sa isyo kan operasyon kan quarry sa mga salog sa lugar na haloy ng pigrereklamo kan mga residente. Sigun sa mga landowners, dawa kaya nagluwas na ang cease and desist order kan provincial government kan Nobyembre 20, 2023, nagpapadagos pa man giraray ang nasambitan ng mga operasyon. Pigsyarto man kan Penro, natututukan ninda ang nasambitan ng mga isyu tanganing dagos ng masolusyonan. Nangapudan man ang alkade kan Banwaan sa mga quarry operators na magsunod sa mga patakaran asin sa designated area sana magkaigwanin operasyon basado sa pigtutugot kan Penro. Kay kung kukoryo nina, ang kabasan ko, jutan lang bilin na. Pero pag sige sinang kuwara, sige na darom sa duta, sige nung pa sinasa tabok, sa among duta. Pagkasundoan na yung sakaling ma-issuean ulit ng permiso yung kuha natin, yung rinireklamo, ay na-assure natin na hindi na sila doon kukuha sa prohibited zone. Pirang residente sa Sorsogon aminadong dain na iintindihan ang pinirmahang People's Initiative. Mga opisyal sa manlain-lain na probinsya sa Bicol Region nagkiirad sa mga issue dapit sa People's Initiative. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Kasabay kan wala tuong mga isyu katakod ka nagpapadagos na pagpapapirma sa mga botante para sa People's Initiative. Aminado ang pirang residente sa probinsya nin Sorsogon na nagpirma sinda na daigayong nasasabotan kung ano ang People's Initiative asin ano ang magiging papel kan sa indang mga pirma. Sarong residente ang nagsabi na nagpirma siya sa paghunang igwang mariresibing ayuda. Akala ko po para sa ayuda, basta po pinalista lang po yung mga botante sa bahay. O pinalagay po yung mga present number. Kasabay kay ni sarong kapitan sa probinsya ang nagkiirad makalis magbutuaan subuot vote buying asin daigayong nasasabotan kan mga residente ang sa indang pigpirmahan. Pinapaliwanag sa amin na kailangan ng ating i-amend ang constitution sa dahilan na may mga provisional na dapat i-amend. Katulad po ng barangay namin, may mga barangay ordinance din kami na dapat namin i-amend kasi matagal na daw. Sa issue na 100 pesos per perma, wala po kaming tinanggap na 100 pesos bali sa aligasyon na nagbibigay sa amin ng 100 pesos. Sa probinsya ng Catanduanes, dawa igwanan nin ideya ang pirang mga alkalde manungod sa People's Initiative, alagad mayo pa subuot nin formal na pag-urulay manungod digdig. So far, wala naman akong narinig at wala naman tayo natanggap. Actually, may mga narinig lang ako na may mga pinapapirma regarding dun sa People's Initiative that pertains dun sa economics. Sa Banwaan man kan Baras, may ipasubuot ni namomonitor na nagpuon ng magpapirma sa mga residente. Alagad nakatutok digdi ang lokal na gobyerno para masyertong mayo nin magiging problema. Kami ay nakatutok at nagbabantay dahil alam natin na talagang may mga umiikot na talaga sa ibang bayan.
Dawa mayo pa ni namomonitor sa Camarines Sur, mahigot ng pigkukundinar ni Congressman Gabriel Bordado ang issue dapit sa subuot paggamit nin kwarta karibay kan pirmakan publiko para sa People's Initiative. Nagtutubod man si Bordado sa sinabi ni Albay 1st District Representative Ed Selagman na may problema sa pagkondusir nin People's Initiative kaya nagkakaigwangon niya nin wala tuong mga issue. I am against charter change, be it a constitutional convention or a constituent assembly or people's initiative. At bakit papasok tayo dito sa charter change uli? Ang kailangan natin ngayon, tutukan ang pagpapalakas ng ating ekonomiya para maibsan ang paghihirap ng karamihan sa ating mga kababayan. Enot na naging matanog ang People's Initiative makalisi biglad ni Congressman Lagman na igwang nangyayaring barakalan nin boto sa probinsya ni Albay na pinahimutikan man kan pirang personalidad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Daina i-exindir kan Naga City LGU ang nagpapadagos na business one-stop shop. Kung dati nagkakaigwanin extension hasta sa katapusan kan Enero anbo sa paagi kan sarong ordinansa. Munya na taon, mayo na ining magiging extension pagkatapos kan Enero 20. Susug sa Naga City Treasurer's Office, nakaka-recover naman subuot ang mga business owner makalihi sa ang COVID-19 pandemic. Inabisuhan man kan opisina ang mga business owner na diin na paghalaton pa antes ang deadline para magkua asin mag-renew nin business permit sa City Hall. Bukas man ang opisina nin Sabado para magproseso nin business permit asin iba pang kaipuhan para sa pag-renew siring kan sanitary, health asin fire inspection certificate. Magbayad na pong until January 20 para po dahil makaigwaning penalty na 25% and surcharge of 2% per month. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako po si Kate De Lovieres. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.